Lihim na mayaman na tao, kabanata 7 gulat. Nagulat ang ulo ni Gerald. Sa katunayan, sinusubukan niyang iwasan si Noemi at ang kanyang mga kaibigan. Gusto niyang iwasan lalo na si Alice dahil tila galit na galit ito sa kanya. Kaya naman, hindi ginugol ni Gerald ang kanyang oras na pakisamahan siya. Iminungkahi ni Danny na magsaya tayo sa Emperor Karaoke Bar sa Mayberry Commercial Street. Kung susubukan mong tumakas sa oras na ito, hindi na tayo magiging magkaibigan. Paunang sabi ni Noemi kay Gerald, siya ay palaging isang prangka at palakaibigang tao at hindi masyadong nag-iisip ng anumang sitwasyon. Kaya hindi niya kailanman maiintindihan na si Gerald ay hindi galing sa parehong mundo nila. Siyempre, ito ay nakaraan lamang. Nang makita ni Noemi na walang sinasabi si Gerald, mabilis siyang nagsalita muli. Sige, tara na at magsaya. Alam kong natatakot kang baka pahirapan ka ulit ni Danny, pero huwag mo siyang alalahanin. Kapag sinubukan kanyang kulitin ulit, sisiguraduhin kong tuturuan ko siya ng leksyon. Nakangiti lang si Gerald nang marinig ang sinabi ni Noemi. Alam niya na kung ipagpapatuloy niya ang pagtanggi sa kanyang paanyaya, magagali talaga siya sa kanya. Naku, dapat sana masaya na lang silang magkasama noon. Dali-dali namang inakay ni Noemi si Gerald sa pasukan ng Emperor Karaoke Bar. Nang tiningnan ni Gerald ang pangalan ng bar, napagtanto niya na ito ay isa sa mga pag-aari na nakarehistro sa ilalim ng kanyang sariling pangalan. Si Gerald ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataong gawin ito dati, ngunit sa oras na ito, makakabayad na rin siya sa wakas para sa kanyang mga kaibigan. Nako, nandito rin si Ginoong Crawford sa Mayberry Commercial Street. Alam mo ba ang daan paikot dito? Alam mo ba kung saan ka maaaring magsaya rito? Pwede kitang ilibot. Lumakad si Danny kay Gerald na may isang malambing na ngiti sa labi. Danny, tumahimik ka! Ano ba, binalaan na kita kanina pa? Napatingin si Noemi kay Danny na may galit na ekspresyon sa mukha. Ngumiti si Danny bago niya sinabi, Okay. Sinusubukan ko lang na maging mabait sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang Mayberry Commercial Street ay kung saan ang mayaman at makapangyarihang tao ay karaniwang nagkakaroon ng kasiyahan. Dahil nais ni Gerald na tumingin sa paligid ng kalye, mas masaya ako na ipakita sa kanya ang paligid. Nakatingin lang si Alice kay Gerald sa oras na ito. Nahihiya talaga siyang makitang kasama si Gerald sa publiko. Pagkatapos noon, dali-daling nagtanong si Alice, Sige, bakit hindi muna tayo pumasok? Danny, nakabook ka na ba ng private room? Oo, nakapag-book na ako ng kwarto. Nagpatulong ako sa isang kaibigan ko. Tutal, kadalasan naman ay puno ang mga kwarto sa ganitong oras. Sumunod ka sa akin. Pagkatapos noon, pinangunahan ni Danny ang mga kasama nito papunta sa karaoke bar. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapasok si Gerald sa isang karaoke bar at naisip niya na ito ay talagang isang medyo maluho na lugar. Bukod pa rito, ang pribadong silid na inibook ni Danny para sa kanila ay talagang napakalaki at marangya. Mayroon ding isang malaking tangke ng isda na may ilang kumikinang na ginintuang isdang arowana. Pagkapasok sa silid, ang mga batang babae ay naupo sa isang sulok samantalang si Gerald ay nakaupo sa isa pang sulok kasama ang natitirang mga kasama sa silid. Sa oras na ito, nagsimula na silang magpalitan sa pagkanta at ang kapaligiran sa silid ay naging masigla. Nagpatuloy sa pag-uusap ang mga batang babae sa isa't isa at inilagay ni Alice ang kanyang mga binti sa sofa. Ipinakita ang kanyang mahahabang puting mga binti. Mayroong talagang mga isda ng arowana dito? Patuloy na nakatingin si Gerald sa tangke ng isda. Dahil sa pag-usisa, nabasa niya kung gaano kasikat ang mga isdang arowana dahil sa sinasabing swerte at kapalaran na dala ng mga ito. Gayunpaman, naramdaman niya na parang ang mga isda ng arowana na ito ay ganap na naiiba kumpara sa mga nakita niya sa mga libro dati. Sa makatuwid, nagpasya si Gerald na tanungin si Harper tungkol dito. Tumango si Harper bago sinabing, Oo, mga arowana ito. Pero medyo naiiba ang mga nandito dahil inaangkat ang mga ito mula sa Malaysia. Napakahalaga ng mga ito at tanging ang mga tunay na mayayaman at makapangyarihang tao lamang ang makakabili ng mga arowana na ito. Hindi sinasadyang narinig ni Danny, sina Gerald at Harper na pinag-uusapan ang tungkol sa arowana. Sa pagkakataong ito, hindi niya maiwasang mapangiti bago sinabing, Diyos ko, Gerald, nakikilala mo ang marangyang tatak ng Hermes, pero hindi mo man lang makilala ang mahalagang arowana. Karinig niya ng salitang Hermes, hindi mapigilang sumimangot ulit ni Alice. Si Blondie na sumunod din kay Danny sa paligid ay tumawa bago sinabi niya, Hahaha,
sa kasama ang palad. Walang mga peking isda. Kung hindi man, tiyak na makikilala ito ni Gerald at tiyak na bibilhin din niya ito. Ang ganitong uri ng isdang arowana ay itinuturing na isang isdang nakapagpapagaling na maaaring magdala ng suwerte at kapalaran sa pamilya. Nagsalita si Alice sa oras na ito. Alice, ang galing mo talaga. Binigyan agad ni Danny si Alice ng 2 thumbs up. Syempre naman, ang ating Alice ay isang napakatalinong diyosa. Hindi tulad ng iba dyan. Walang pag-aalinlangang sumang-ayon ang mga kasama sa kwarto ni Alice. Hindi ba't napakamahal ng pribadong silid na ito? Malapit ka ba sa kaibigan mo? Hindi napigilan ni Alice na tanungin si Danny sa puntong ito. Sa katunayan, humanga siya kay Danny matapos niya itong makilala buong gabi. Kung medyo mas matanda at mas matatag lang sana si Danny, tiyak na may pagkakataon itong maging kasintahan niya. Ayos lang, $4,000 lang kada gabi ang pribadong kwartong ito. Matagumpay na sagot ni Danny. Pagkatapos noon, tinapik niya ang noo niya na parang may nakalimutan siya. Diyos ko, kung hindi mo siya nabanggit, siguradong nakalimutan ko na ang pangako kong tatawagan ko ang kaibigan ko pagdating ko rito. Pagkatapos nito, tumabi si Danny upang tumawag sa telepono. Sa pagkakataong ito, patuloy na nakaupo si Gerald sa isang sulok habang masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan. Bagamat noong una ay plinano ni Noemi na ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang mga kaibigan at mga kaibigan ni Gerald. Halata naman na mas interesado ang kanyang mga kaibigan sa mga lalaki mula sa dormitoryo ni Danny. Sa katunayan, naging maayos ang pakikitungo ni Danny at Blondie sa lahat ng mga batang babae sa dormitory ni Alice. Sa sandaling ito, may biglang tumulak pabukas ng pinto. Isang binata na nakasuot ng itim na Amerikana ang pumasok sa silid. Siya ay napakatangkad at may napakaputing balat at tila isang napaka-arogante na tao sa unang tingin. Kapatid Nigel, narito ka. Tumayo agad si Danny para salubungin ang talalaki pagkakita niya rito. Danny, kumusta ka? Nasiyahan ka ba sa pribadong silid na ito? B. Siyempre, salamat sa pag-aayos nito sa akin, kapatid Nigel. Kinausap siya ni Danny sa masayang pamamaraan. Sa oras na ito, galang na binati rin ni Blondie at ng iba pang mga kasama sa silid ni Danny si Nigel. Danny, tigilan mo na ang pagsasalita. Bakit hindi mo ako ipakilala sa iyong mga kaibigan? Sa oras na ito, sinulyapan ni Nigel ang lahat ng magagandang batang babae na nakaupo sa silid at lalo siyang naaakit kay Alice na napakaganda. Sige, nakalimutan ko na yan. Ipapakilala ko kayo sa kaibigan ko, si Nigel Fisher ito, at ang pamilya niya ay nasa negosyo ng pagkain at catering. Siya ang may-ari ng Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street at kumikita siya ng $10 milyong bawat taon. Siya ang dahilan kung bakit tayo nakapag-book ng private room ngayong gabi. Buong pagmamalaking pagpapakilala ni Danny sa kaibigan. Grand Marshal Restaurant. Wow! Ang mga nakakapagbukas ng restaurant sa Mayberry Commercial Street ay karaniwang napakayaman. Bukod pa rito, talagang kumikita sila ng malaki. Tiningnan ni Alice si Nigel gamit ang kanyang maliwanag at nagniningning na mga mata. Sa oras na ito, hahaha. Sa lahat, huwag kayong makinig kay Danny. Puro kalokohan lang ang sinasabi niya. Maliit lang ang negosyo ng pamilya ko. Kung tungkol naman sa dahilan kung bakit madali akong nakakapag-book ng kwarto sa Emperor Karaoke Bar, iyon ay dahil malapit na kaibigan ng tatay ko ang manager. Kung kailangan ninyo ng tulong sa pag-book ng kwarto sa hinaharap, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa akin. Sagot ni Nigel nang may mapagkumbabang ng ngiti. Kapatid Nigel, may girlfriend ka ba? Biglang nagtanong ang babaeng nakaupo sa tabi ni Alice nang walang kahirap-hirap at agad na nagtawanan ang lahat ng nasa pribadong silid. Mapait na ngumiti si Nigel bago umiling. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Alice bago sinabing, "Hello, beautiful. Ikinagagala kong makilala ka? Kamusta?" Sagot ni Alice na may nakalaang ngiti sa labi. Pagkatapos nito, sinimulang ipakilala ni Danny ang bawat isa kay Nigel ng isa-isa. Matapos ipakilala ang lahat sa silid, tumingin si Danny kay Gerald na nakaupo sa sulok. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Gerald bago niya sinabi, "Brother Nigel, this is Gerald." Inilahad ni Nigel ang kanyang kamay para makipagkamay kay Gerald, ngunit nagsimulang kumislap ang kanyang mga talukap ng mata nang marinig ang pangalan nito. Ano, ito ba ang parehong Gerald na nawalan ng kasintahan kay Yuri at naghatid pa ng mga regalo kina Yuri at Sabia nung nasa kagubatan sila?